nagaganap sa ating bansa, gayon din sa ibang bansa. Ito yung mga sakuna na hindi natin inaasahan na mangyayari o mga trahedya na hindi natin inaasahan na magaganap sa atin. Disaster is a sudden catastrophic event that causes widespread harm or damage to people and also the environment. So yun nga po, no, yung kaganapan na hindi natin inaasahan na nagkakaroon ng damage sa ating pangsarili, kabuhayan, sa ating mga kapaligiran. Ano-ano nga ba ang mga disaster? We have two types of disaster. Natural disaster and one is a man-made disaster. Human-made disaster. Natural disasters including the volcanic eruption, tsunami, thunderstorm and landslide, mga ganun po. Hurricane, earthquakes, mga ganun po. Flash flood, mga matinding pagbaha naman, pagguho ng mga lupa. So, first in a tsunami. What is the tsunami? Tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water. It's happened generally in ocean or the large lake. Nagaganap ang tsunami sa mga karagatan or sa mga malalaking lawa. So, ang tsunami, yun po yung volume ng tubig na hindi nagpapantay. Nangyayari ito after volcanic eruption or the earthquakes. Na kapag mayroong lindol na pumalo ng 7 point magnitude pataas, pinabantayan na yan ng pillbox na asahan na baka dumating magkaroon ng tsunami. Meron kaganapang tsunami sa atin sa loob ng Pilipinas na hindi inaasahan na mangyayari. Ito ay naganap noong 1976, kilala bilang Morogol. Ito yung unang tsunami na nagkaroon sa atin noong 1976. Walang nakakaalam na biglang nagkaroon ng tsunami dahil nagkaroon ng, kung maaalala, ay 8.0 magnitude na lindol na naganap noon. So, naging kampante sila, natapos na yung lindol. Walang nakaalam na may darating na tsunami. So, nung araw na yun, madaling araw, hinampas sila ng malaking alon na yun ang nagpawala na nagkaroon ng pinsalang matindi sa South Cotabato, which is located in Pagadian. If you are familiar in the Pagadian City, nagkaroon doon ng kinilala bilang state of calamity. So, idiniklara siyang state of calamity gawa ng libu-libong tao ang nawalan ng kabuhayan, nawalan ng tahanan, higit sa lahat nawalan ng buhay, libu-libong tao. So, hindi lang isa, dalawa ang nagkaroon ng aksidente sa ganung pangyayari. Yun nga po yung tsunami. Wildfire is often accurate to human activity or natural phenomenon. Dito, hindi natin nasasabi kung ang wildfire ay nangyari by the natural disaster or by the human disaster kasi pwede siya manggaling sa tindi ng init, umapo yung tuyong dahon, yun ang naging cause dahil malakas ang hangin sa kagubatan, nag-cause na siya ng malaking apoy. This already happened in Baguio City. If you remember last year, February 23, 2024, sa Baguio naganap yung wildfire na nangyari sa Spring Hill Barangay. Apugan, Luacan, Baguio, Benguet City. Baguio City. Ayun nga po sa Benguet. Actually, nangyari din siya sa Japan, Northeastern. Ito yung yun nga yung nangyari na wildfire na nangyari din actually nung last month, nangyari din sa Los Angeles, California. Na nangyari siya noong January 7, 2025, 3,000 member of family
ang nawalan ng tirahan na nandoon sa evacuation center na nailipat. So, hindi nila alam kung saan nagmula yung ganong paglawak ng apoy, no? So, the next one is tagtuyo o draft. Ito yung matindi. Palatandaan nito is, kagaya ngayon is coming for summer, ano siya, ano mo siya na yung mga lupa, nagbibitak-bitak, dahil sa kakulangan ng tubig. So, may matindi rin tayong pinagdaanan noon. Kung natatandaan nyo, nagigib yung, may mga rasyon yung bawat barangay ng isang truck, na pangsahod sa mga, panggamit natin sa araw-araw. Kasi nawawalan nga, natutuyo yung mga poso, yung mga balon, mga ganon. Nangyari siya last June 1998. And then yung until December 2014, known as a early 21st century draft, na yun ang nakatala talaga sa Pilipinas. Naganap noong June 1998, yung matinding tagtuyo na yan. So, yun nga, dahil sa kakulangan ng ulan, matagal bago umulan, naganap yung na yun, na dahil sa it's a long period of abnormally low rainfall leading to a shortage of water. Yun nga, may mga barangay na nagpapaigib ng mga nag-a-announce na, mawawalan tayo ng tubig. Mga ganon. Naranasan ko din yan. Nakipila din ako, nag-igib din ako, ganon. Lahat man tayo nakaranas nun eh. So, kung merong tagtuyo, merong tag-init, heat waves. Kagaya ngayon, nararamdaman na natin ngayon yung sobrang init ng panahon. Nung kamakailan lamang ay na-declare yung 46 degree Celsius na ganun kainit kamakailan na nagkaroon ng in-announce na walang pasok. Privado man o public school, wala talagang pasok dahil sa heat waves na inaasahan nga na pumalo sa 46 degree Celsius.